Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito itong napakabilis at napakaagang pagproklama ng mga nanalo daw na dusing senador sa nakaraang midterm election. Well, narito ang ulat courtesy ng UNTV, atin mo na panuurin. Mayang alas 3 ng hapon magsisimula ang programa para sa gaganaping proklamasyon ng nanalong 12 senador sa ginanap na midterm elections noong nakaraang May 12 araw ng Lunes. Sa ngayon ay Rose, handa na ang venue para sa event dito sa The Tent City ng Manila Hotel. May malaking LED wall sa harap para sa monitor na mga dadalo sa proklamasyon. Ipapakita ang picture at gayon din yung nakuhang boto ng mga kandidato. 10 hanggang 15 ang papayagang kasama ng isang senador na ipoproklama. Patay sa seating arrangement, uupo ang 12 sa harapan na kaharap ng Commission on Elections o COMELEC and Bank na nagsisilbing National Board of Canvassers o NBOC. Sa flow ng programa na ating nakuha, magkakaroon ng entry ng mga miyembro ng COMELEC and Bank o NBOC. Susundan ito ng entry of callers, aawitin ang pambansang awit sa pangunguna ng COMELEC Choral. Pagkatapos ito ay ang opening statement ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Susundan ang pagbasa ng resolusyon kaugnay ng proklamasyon ng 12 nanalong senador. Okay, so ito na nga, nanalo na, wala tayong magawa diyan, pero merong mga questionabling nanalo diyan. Alam na natin kung sino ang mga yan, di ba? Nagtaka lang ako bakit hindi nila binigyan ng pagkakataon na magreklamo yung dapat magreklamo. Di ba? Noong manual pa ang halalan ay pwedeng maghain ng reklamo ang mga magpa-recount ng boto, yung medyo nag-iisip na siya nanalo at klarong-klaro na naman na nanalo ay pwedeng magpa-recount. Ngayon na hindi na eh. Kaya nga sinabi ni Garcia, ito na daw yung pinakamabilis, pinaka-successful dahil mabilis. Pero hindi, sa tingin ko masyadong minamadali yan kasi meron silang kinakabiran na kapag may nakasilip sa butas ay makikita ang mga anomalya sa eleksyon. Kaya itong si Garcia ay mabilis pa sa alas 4 kung magproklama eh. Di ba? Palaging parang mayroon siyang kinakabiran diyan eh. Medyo matakot siya na baka may halongkatin diyan yung ibang nanalong senador na nalaglag katulad ni Manny Pacquiao at Ben Tulfo. Kaya marami si Abalos, di ba? Si Abalos ay suportado ng Pinklawan, bakit hindi nanalo? Dapat nanalo si Abalos dahil marami ang Pinklawan. Kaya nakapagtataka talaga, lalo na ngayon 3 araw lang eh. Proklama kaagad. Hindi nga nila hinintay yung nagbibilang na nasyonal sa pastoral na itong Paris Pastoral Council for Responsible Voting ay merong diyan nagbibilang na manual. Binibilang yung mga resibo. Tinitingnan, kinukumpara sa printed result ng machine. Pero hindi na nila hinintay. Takot na takot sila baka masilip makita. Ngayon kasi kung maproklama na itong 12, wala nang magawa ang magreklamo kasi naproklama na eh. Kaya yan ang sa tingin ko, minamadali talaga yan para hindi na makapagreklamo pa sila Manny Pacquiao, sila Ben Tulfo, Ben Abalos. Mga contender yun eh. Siguradong pasok. 3 survey bago ang eleksyon ay pasok talaga yung 3 kasi malalakas naman. Mantakin natin si Manny Pacquiao hindi na isama. Grabe naman. Kahit nga presidente ay pang-4 siya eh. Sa president lalo na senador re-election na eh. Itong re-election lang yung niya eh, di ba? Naging senador na yan. Kaya hindi na yan bago sa pagiging senador. At nag-aaral si Manny ng political science. Nagpa-tutor yan. Kaya meron ng alam yan. Hindi naman yan unggoy, hindi naman yan utak baboy na hindi marunong. Marunong nga sa buhay eh. Kaya naging bilyonaryo dahil marunong sa buhay si Manny. Kulang nga lang sa pinag-aralan noon pero ang utak niyan ay pareho lang sa atin. Yan ang katotohanan dyan. Kaya itong COMELEC na pinapaaga masyado ang pagproklama
Pinapakita nila na walang palpak ang makina. Anong walang palpak? Ang daming nagreklamo na yung binuto nila paglabas ng resibo ay hindi yun yung binuto nila. Kaya katakataka talaga ang nangyari sa halalan, mga kababayan. Okay, patuloy tayo sa ating ulat. Ito'y courtesy ng UNTV. Bigyan natin ng reaksyon. Ang kasunod nito ay formal na proklamasyon ng 12 at pagbasa ng Certificates of Proclamation. Ang unang tatawagin, Rose, ay ang pang-12 senador. Ibig sabihin, si Senator-elect Amy Marcos, ang pinakahuli ang nakakuha naman ng pinakamaraming boto na si incumbent Senator Bongo. Bibigyan ang mga ito ng tig-5 minuto para makapagsalita o makapagbigay ng mensahe. Pagkatapos ay aawitin ang Comelec hymn na susundan naman ng Exit of Colors na hudyat ito ng pagtatapos ng programa. Ayon sa Comelec, ito na ang pinakamabilis na gagawing proklamasyon sa kasaysayan ng halalan sa bansa. Tumagal lamang, Rose, ng 3 araw ang canvassing ng NBOC sa mga Certificate of Canvass o COC. Ito, grabe, napakabilis nga na halalan ito. Sa history ng halalan sa Pilipinas, ito yung pinakamabilis. Dahil mayroong nga kinakabiran Kasi kung papatagalin ito, talagang mayroong makasilip ng butas ng anomalya sa eleksyon. Kung bakit nagkaganon ang resulta na yung mga contender ay nawala. At yung mga hindi inaasahan ay nasa ibabaw na. Di ba mga kababayan, ano ang naisip nyo? Di ba tama? Tama. Kasi minamadali, hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magreklamo yung mga nalaglag na mga contenders kagaya ni Abalos, Bintolfo at Manny Pacquiao. Di ba? Si Amy Marcos nandun na yun sa number 13, number 14, nakaakyat pa rin Kaya hindi ka panipaniwala. Si Manny Pacquiao ay malaki ang boto niyan sa Mindanao. Dahil yan ay taga Mindanao. Bakit walang boto sa Mindanao? Diba? Meron din niyang boto sa Bisaya, sa buong Pilipinas, kahit sa buong mundo merong buboto kay Manny. Dahil yan nga ay ating national icon. Yan yung nagdadala ng ating bandila noon dahil sa ilang beses na binigyan ng karangalan ni Manny ang ating bansa dahil sa pagkampiyon sa boxing. Alright, so anong palagay niyo mga kababayan? Meron nga bang tinatago ang Comelec kaya minamadali ang proklamasyon? Or wala? Mamaya atin panuorin ang proklamasyon. Alas 3 daw ng hapon ito mag-umpisa sa Manila Hotel. Diyan malapit sa Luneta, Rojas Boulevard, Metro Manila. Hanggang sa muli, ako'y magpapaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated at malaking tulong para sa ating channel. Paalam at ingat ang lahat.